News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube at mga ka-Facebook, update po tayo sa trending na usapin tungkol kay Pastor Kibuloy. Sa kanyang pahayag na nanganganib umano ang kanyang seguridad dahil sa siya ay sinusurveillance, at sa umano'y patong sa kanyang ulo, ganun din po sa pagpapasinungaling naman ng PNP sa kanyang mga tinuran. Narito po ang ilang mga impormasyon na ating nakalap sa isyong ito. Ipinahayag ni Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago raw siya ngayon dahil nasa panganib ang kanyang buhay, matapos umanong makipagsabwatan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa United States para patayin siya. Sa isang pahayag na inilabas ng Sunshine Media Network International SMNI sa YouTube nitong Miyerkules ika-21 ng Pebrero, sinabi ni Kibuloy na boses lang niya sa ngayon ang paraan niya upang maglabas ng pahayag kaugnay ng mga aligasyong ibinabato laban sa kanya dahil nagtatago umano siya para sa kanyang kaligtasan. Ayon kay Kibuloy, mula noong 2018 pa umano ay ramdam nilang hindi na sila ligtas sa Pilipinas dahil sino-surveillance daw sila ng Central Intelligence Agency CIA at Federal Bureau of Investigation FBI. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I'm wrong, na ayaw na raw po nila ng extradition treaty, ang kanila raw pong gagawin ng CIA ng FBI ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady, at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ang kanilang gagawin, ani Kibuloy. Ang rendition, ibig sabihin po, anumang oras pwede nilang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Nandoon po sa dalawang iyon, kidnapping or assassination, killing talaga. Murder. Dagdag niya, sinabi rin ng pastor na sino-surveillance umano ng drones ang kanyang 11 na compounds, at naghihintay na lang umano ang kabilang kampo para siya ay kidnapin, o kaya patayin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million o 100 million pesos, baka iyan ay madagdagan pa kung may unang makapatay sakin. Saad pa ni Kibuloy, habang ginagawa ang videong ito'y wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa mga alegasyon ng pastor. Nahaharap umano si Kibuloy sa 43 na kaso sa Amerika, kabilang na ang sex trafficking at fraud. Samantala, naglabas kamakailan ng sepina ang Senado at Kamara laban sa pastor kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso ng KOJC, at ng mga nilabag umano ng SMNI. Narito po ang mismong tinig ng nasabing pastor, atin pong pakinggan. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Pinasinungalingan naman ng PNP ang pahayag ni Kibuloy. Wala umanong natatanggap na impormasyon ang Philippine National Police PNP kaugnay sa umano'y banta sa buhay ni Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang paglilinaw ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa pulong balitaan sa Camp Crame nitong Huwebes, at itinanggi rin ang alegasyon ni Kibuloy na nakipagsabwatan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United States upang patayin ito. Sinabi rin ni Fajardo na hindi rin nila alam kung saan kinuha ni Kibuloy ang impormasyon. With respect to the threat against his life, if Pastor Kibuloy has a basis for saying that, as always, not only limited to him, all people,
whether it's a government official or ordinary citizen na may natatanggap pong banta sa kanyang buhay, the PNP is ready to provide appropriate security if there is a request for one, pahayag ni Fajardo, na una nang inihayag ni Kibuloy na nakuha niya ang impormasyon sa isang reliable source. Matatandaang kinasuhan ng sex trafficking sa Amerika si Kibuloy dahil umano sa pamimilit na makipagtalik sa kanya ang mga batang babae. Noong ika-10 ng Nobyembre taong 2021, naglabas ng warrant of arrest ang hukuman laban sa kanya. Kaugnay nito, tiniyak ni Fajardo na handa na silang magbigay ng police assistance sa Kongreso sa posibleng pagsisilbi ng subpoena laban kay Kibuloy. Yes, I understand there is an issued subpoena from the Senate requiring the attendance of Pastor Kibuloy and we have to wait if Pastor Kibuloy will respond to the sent subpoena, but if Congress and the Senate will seek the assistance of the PNP in serving the subpoena, then we are ready to assist them, but for now, let us wait for the response ni Pastor Kibuloy, dagdag pa ni Fajardo. Sino po kaya ang kapanipaniwala sa magkabilang panig mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment po ninyo kung sino sa palagay ninyo. Patuloy po nating susundan ang isyong ito. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.